parehong pogi po. Pogi, Gonzales talaga. sa Rico Pogi is Ongkit po yan. ang ibig sabihin is, ano yung tawag ito po, pogi nila is presence of God. Wow. Ang pogi sa akin. Yan ang pogi, Oo. Alam mo, ang aking ma-share sa aking kaunting kaalaman, dahil hindi naman tayo mataas ang pinag-aralan, pero ang ating nararamdaman ay ang palang pamahal ng Panginoon, hindi ba? Yes. Lalo na dito sa edad kong ito at saka sa experience kong nadadaanan. Ang hindi ba pagka nanganak yung asawa natin, kayo, mga lalaki, o nanganak yung apo ko o nanganak ang anak ko, hindi ba may bagong sanggol na darating sa ating bahay? Hindi ba tayo aligaga tayo maglinis, gusto natin i-disinfect, ayusin natin kung anong ating dadatna ng bata, hindi ba? Iyan sa ating baby lang na ating tinatawag. What more sa ating manunubos na siyang darating? I-revive natin yung kanyang pakapanak kapag pakanak sa kanya, hindi ba? Yes. Kaya parang ganun din ang sa akin. We should prepare not only our house, hindi lang sa ornament, sa mga Christmas tree decorations na lalagay natin. Prepare ourselves, number one, ang ating puso. Unang-una natin i-prepare yun dahil hindi yun, papasok ba yung ating baby Jesus dyan na marumi, hindi nalilinis, maagiw? Di ba gusto natin malinis? Yes. Yun ang meaning ng Pasko sa akin din. Ate Tina, Kuya Rico. Kaya sa maliit na bagay na ganoon, yun ang simple lang. Because I'm a simple person. Hindi ang mataas ang pinag-aralan ko, but I speak in the lowest level na maiintindihan siguro kahit sino, hindi po ba? Yun lang ang example ko. Tama ba, Kuya Rico? Ate Tina? Kasi parang ang tingin ko, kasi pag darating ang baby sa atin na bagong panganak, talagang grabe ang paglilinis natin. Pagdidisinfect natin ang bahay natin. Gusto natin malinis na darating yung bata, di ba? What more sa ating baby Jesus, di ba? Yan. Yun. Okay, kayo na. Yun lang na share ko. Thank you so much po, Nay Anita. Yan, napakaganda pong yung ini-share mo sa atin, sa ating mga listeners. Ayan, tama po yan. Hindi lang po yung tungkol sa paglilinis or whatsoever. Paghahandaan po natin lahat yun. And then, yet, of course, we know that Christmas is giving. So, in a small way, so, paramdam natin sa ating, hindi lang sa ating mga mahal sa buhay. So, minsan kahit sa mga madaanan natin dyan sa kalsada, kusang konting ngiti lang sa hindi mo alam kung yung masasalubong mo ay pasan ang mundo, di ba? Sa pagninitian mo siya, yun pala yung mapapagpagaan sa kanyang kalooban, di ba? Ayan. Kuya Rico, any addition words about Christmas po? Well, yun pa rin. Sharing, giving love, share your love. Yes po. Ayan, maraming ibig sabihin. But anyway, not only Christmas, but then whole year round naman yan, di ba? Every day, every minute, di ba? Yeah. Give love to everyone, no? Yes, so anyway, kumusta naman po ang buhay-buhay natin? Trabaho, naku po, ingat-ingat po, lalo na ngayon at masyadong maginaw, di ba? So, kayo ba medyo nasasanay na sa ginaw dito sa Tokyo? Ako po ay talagang medyo hindi ko pa rin tanggap. Okay, ang Christmas daw ni Tata Rico is malamig. Ayan. Sino ba ang malamig ang Christmas? Malamig dahil bakit ba malamig ang Kapaskuhan ni Tata Rico? Tata Rico, gawin mong mainit, no, di ba? Gawin mo ng parahan, inuman mo yan ng tea o kape para uminit ang Christmas mo. Ayan po. Ayan. Nanay Anita, baka meron ka pa pong isi-share sa ating mga listeners dyan. Kanina na-share ko na, pero I wanted to shout to the world kung paano. How is my divine healer? The best is my healer. Wow. Yan ang, it was bagong-bago lang, kaya parang lumulutang pa ako sa kaligayahan.
But the more that I know I have to still serve, meron pa akong unfinished mission siguro. Eh, hindi naman ligid sa inyong kaalaman, Rico. Itong Rico ang anak kong isa. Sabi ko nga, 2 years ago, I was detected of cancer of the lungs. Wow. Opo. Sabi nila is malignant lymphoma. Sumakit, grabe, isang beses lang, pero hindi ko makalimutan ang sakit na yun. Hanggang yun, na-detect na ganun nga. At talagang nakita ko talaga na nag-deteriorate ang ko. Pero sabi ko, at first, being human, talagang nalulungkot ka. Pero, sasabihin mo din sa iyong sarili na, there will be done. I am prepared. Anytime, pwede na po. Ayan. Kasi kung yan ang pagkakaloob niya, sino kang hahadlang? Yes. Kung hanggang dyan lang, di po ba? Opo. Pero nung eto, dahan-dahan na naging mabuti naman ang kalagayan ko. Until last year, ng April, sabi ng doktor ko, graduation time na, huwag ka nang babalik dito, ha? Sabi sa akin, bakit po? Magaling ka na. Oh my God, English yun, hindi naman hinapon ang salita niya sa akin. Opo. Yung aking doktor naman dito sa puso, siya naman dahil in-examine niya thoroughly ako ngayon, blood, sugar, cholesterol, lahat ngayon, x-ray. Sabi niya, sa isang, go back to your lungs hospital. Sabi niya, what for? Sabi ko, hindi naman ako sinabi sa akin, ikanay di iyo, because I am healed. So resinjera rin ay, sabi ng doktor ko. Wow. Malignant lymphoma is malignant lymphoma. And you're still alive? Sabi sa akin, walang ya. Sabi ko talagang, nag-ipinagdiinan pa yun. Sabi ko, just to want the power of the doubt, sige, I submitted. But hindi ako magsasubmit. Itong mga facilities na ito, I was blessed, I was given enjoying these facilities, medical facilities, sabi ba? Sabi ko, sige, nagpunta ako last week. Apo. Tuesday. Nakukuha ang result ko ng Monday. Apo. Monday, wala akong kasamang mag-wheelchair sa akin. So, naghintay ako ng Wednesday kasi yun lang ang araw ng doktor. And last Wednesday, galing po ako. Apo. Ang inulit sa akin, we do not see anything wrong. Wow. There is no water that we cannot see. There is no malignant lymphoma. Maski scar, halos na lang itong makita. Oh my God, I told you, my healer is the best. I told you. Sabi ko ganun. They don't want to believe me. Kaya ganyan. See, tao lang sila. Sila mismo nagugulat. Okay, patama po. Hindi ba? Kaya sabi ko, ang sabi nga nila is wealth is health. Health is wealth. Yes po. Kaya kahit na empty pocket ako, if I may be a materially wala salat, but I feel so rich, I feel so wealthy because I am healthy. Healthy. Yan po ang aking mai-share na talagang hanggang ngayon lumulutang ako sa kaligayahan. Talagang ang Diyos pag siya nagbigay, talagang hindi naiintindihan ng mga human beings, because sino ba yung mga doktor? Tao lang din sila. Totoo po yan, Nanay Anita. Yeah, actually, last summer, I went to one of the hospital here po, no? Na-diagnose din po ako nung sabi may cancer ako. Sabi ko, ako po ay nag-iiyak na. At tapos, nagpapaalam na dahil diniscuss na kung paano ka magkikemo, whatsoever. And then, hindi ko alam kung false alarm lang sila or what, but then pumunta po ako sa ibang hospital, nag second opinion po ako, and then but then free cancer pala ako, nagkamali lang ng so nag-base daw po kasi sila din sa SCA 199, parang ganun yung cancer cells dahil masyado siyang mataas. So pero nag-maintain ako ng yung Guyabano leaf tea po for 1 month. Ginawa ko po yung procedure na nandoon. So nagpa-check up naman ako. So bumaba yung cancer cells hanggang sa naging normal siya. So hanggang sa dineclare nila na cancer free ka. So I don't really know if it's really I have cancer or talagang nagkamali lang ang doktor, pero
ako po ay nagpapasalamat pa rin. So, of course, unang-una po sa ating poong may likha dahil wala naman pong imposible kagaya ng ikinukwento po nyo ngayon. Di ba po? Opo, talaga, praise God talaga lang. Yes, totoo ka po. Ako hindi sila masasabing nagkamali kasi nakita nila. Opo, Sa karamdaman ko, nagkaroon ako ng pain, pero hindi ako, wala akong treatment na maski ano dahil marami na akong iniinom na gamot sa